Subscribe to my channel. Thank you. Oh, ayoko na po yung mga chismis, yung okay lang naman po tayong magano, baka sabihin nyo naman ang boring naman ito, kala mo naman kasi hindi naman po ganun. Ano ko sabihin, yung mga hindi tayo makakasabi ng hindi maganda sa ibang tao, huwag na natin yung pag-usapan, di ba? Tanungin nyo ako, bakit ka fresh? Kay Lord, mga ganun, di ba? Anong ulam mo? Ito po, giniling. Ito yung ulam ko kanina pang umaga. Nirepair ko lang para makain ng mga anak ko. Ganun ba? Ano pong ginagawa mo ngayon? Ito, wala akong kasambay. Focus ako sa mga anak ko kasi ako talaga nagtatanong eh, no? Yung mainam ba na makakuha tayo, makapulot tayo ng aral? Paano mo nakakaya lahat yan? Kasi ganyan-ganyan. Paano kayo kumakain? Wala ka namang work. Anong work mo? O baka may nagko-commit din sa akin dyan. Siguro meron kang dyan, contractor. Hello po, takot ko lang. Sasalita ako ng salita ng Diyos, tapos magsisinungaling ako, di ba? Ibig ko sabihin, pinasimple ko na po yung buhay ko. Matagal ko na po yung sinishare na masimple yung buhay, mas marunong ka makontento, masasaya ka. Kapit lang sa mga mahal natin sa buhay, sa mga nakikinig sa atin, sa mga sinishare natin, sa wall nyo, yung feeling nyo walang nakapansin, yung walang nakikinig. Pero balang araw, pag may dumating na trahedya o pagsubok, o kagalakan, o himala, yung mainam sa pagkatao ng tao. Kasi iba-iba tayo ng kahinaan, kalakasan. Maaalala niya yon. Maaalala nila yung mga binibitawan mong salita tungkol sa Panginoon. Maaalala nila yung mga verses na sinishare mo sa kanila. Lalo na magulang natin, magulang nga eh. Sila masusunod, di ka nila pakikinggan. Magulang nga eh. Di ba? Obey your parents. Paano ka susundin? Pero pag pinapakita mo na totoong buhay sa iyo yung Panginoon, hindi lang yung magulang mo yung mayayaka, yung maano mo sa Panginoon. Hindi madali, hindi agad-agad, pero sa tamang panahon. Hindi mo lang alam kung kailan iinihin ng Diyos yun. Basta magtanim ka na lang magtanim. Pero mo, yung salita ko, nasasalita na yung salita ng Diyos na inaano sa akin, sinasalita na ng nanay ko. Na makapangyarihan ng Diyos, ililigtas na talaga tayo sa masama. Kasi matapang nanay ko eh. Pagka may nakanti sa mga anak niya, pagpapalit niya buhay niya, ganun ang di ba, mga Pilipino, mga magulang squatters. Ang tunay na kaligtasan at buhay, ito lang. Hindi ako, hindi yung nagsasalita kung anong reliyon tayo, kundi yung buhay na walang hanggan, nasa banal na salita. Nakikinig lang tayo sa kanila, susunod tayo sa alam nating tama dahil nabasa mo rin at nabasa ko rin. Pag alam mong mali, bakit ka susunod? Kahit narinig mo kung anong reliyon tayo Kunyari, kung iba-iba tayo reliyon, nakinig po tayo. Pag hindi po tayo nagbasa, at nakinig lang tayo, tapos mali pala yun, yari tayo. Na kahit alam na nating maligtas na tayo, naku, sure booking na. Makakapag-aircon ako habang buhay, hindi na ako mineral ko, mapuputulan. Nakinig ka, hindi ka nagbasa. Mali yung pagkakaunawa mo dun sa napakinggan mo. Patay tayo dyan. Kaya anong sabi ng Panginoon? Hanapin mo ko at masusumpungan mo ko. Kumatok ka at pagbubuksan kita. Basahin mo, aralin mo, araw at gabi. Ipamahagi mo yung salita ng Diyos. Huwag ka ang dami, lahat po nandito na mula kay Eva Tadan hanggang Apokalipsis, kung ano mangyayari sa mundo, sa makasalanan, sa mabubuti, sa makakasumpong, sa pangako ng Diyos. Tandaan po natin unti may mga apostol. Diba si Moises, nagkamali lang siya ng bitaw. Hindi niya na natanggap yung Canaan na pangako ng Diyos. Kaya maging maingat po tayo. Kasi dapat aalis na naman ako kung saan ako nag-ano. Pero sabi sa akin ni Lord, kung aalis ka dito, kunyari, umalis ka na naman sa reliyon na nandito ka, may narinig akong mali. Diba? Kasi nagbabasa po ako eh. Tsaka hindi na ako nagbabasa, nagsisearch pa po ako kung saan-saan. Pwede naman tayong dumiretso kay Lord. Lord, bigyan mo naman ako ng pamuhunan, tsatsagain ko po. Hindi, eto malakihan to eh. Naku, binigay ni Lord. Ano to? Binigay ni Lord masama, gumawa tayong masama. Hello? Ako kahit maglako ako, magtinda ako ng pagkain, kahit magbenta ako ng mga skincare, hindi ko yun kahihiya. Basta alam kong
Hindi ako nakakalamang, hindi ako nakakasakit ng tao. At Lord, lagi tayong gabayan ng Panginoon sa lakad niya, sa matuwid. Kasi syempre, masisilo ka dyan eh. Kasi sino ba namang hindi gusto ng new car, new house, a lot of money, di ba? Pero lagi nating iisipin, yung pagpapala ng Diyos, hindi mo alam kung kailan niya ibibigay. Pag nagmadali tayo, o gumawa tayo ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon, mas sobra pa yung matatanggap nating pighati at kahirapan na akala natin sa mundong ito, nagpakayaman tayo, akala natin nakakatulong tayo, pero alam din natin sa sarili natin na may mali tayong ginagawa. At hindi pwedeng bayaran o takpan ng salapi yung kasalanan na ginagawa mo. Kunyari may mga kasalanan kang ginagawa, tumutulong ka, nagbibigay ka ng mga ano sa mga typhoon, pero sa likod nun, ang dami mong ginagawang ayaw ng Diyos. Hindi siya matatakpan. Kaya ano sabi ng Panginoon? Mas importante sa kanya yung lihim na pagtulong. Ba't Adan, kay Noah, kay Moises, sinati na yung reklamo pa tayo. Gusto natin makita si Lord, gusto natin papurihan, nagagawa ng mga kamay na guya, di ba, kung ano-anong para lang ang sabi ng Panginoon, di ba, sambahin niyo ako sa espiritu at katotohanan sa lahat ng nilikha ko, sa lahat ng pagpapala, pagpapatawa si Jesus. Lahat na ng binigay niya sa atin, kapangyarihan nga siya, espiritu nga siya, hindi natin mawawala tayo pag nakita natin siya, ganun siya kalakas. Kaya niyang dumurog ng maliliit na ugat sa ulo natin. Ganun kalakas ang kapangyarihan ng Diyos. Doon na lang pareho lang yun Yung pagkakaiba natin ng paniniwala, dahil makasarili tayo gusto natin masunod. Lalo tayong nalulubog sa kasalanan, nalulubog sa pagkakamali. Na kahit alam natin mali sila, nagkakamali na rin tayong dapat tama. Kasi kung ano yung nakikita natin, kung ano yung uso, kung ano yung mga ay oo nga no, hindi ba dapat lawakan natin yung pangunawa natin na okay, si yellow, blue, and black, and red, and pink, and ano ba yan? Ano bang natin? Bakit tayo, hindi ko alam kung naiisip nyo po to. Ako lang po, sinishare ko lang po Kung naisip nyo lang kasi hindi akong aral, hindi ako pwedeng magyabang, si Lord ang kaya ko iyabang. Diba? Ako lang po, parang hindi pa natin naisip na okay, nagtalo-talo tayo. Hala, hindi na natigil ang bagyo, tsaka pagputok ng bulka, tsaka nilindol, ang dami na nangyari. Hala, bakit kaya? Huwag natin isisihin lahat yung gobyerno. Tingnan din natin yung sarili natin. Bakit nag-e-enjoy pa rin sila ngayon? Kasi kung tayo nagkaisa at hindi tayo tumingin sa kulay, masarap tong blessing ni Lord na saging. O baka sa'yo, baka yumaman yung iba. Kung nababayaran ka ng kulay, wala na rin tayong magagawa. Baka kailangan mo ng pamilya mo. Pero isipin mo na lang, sa salaping yun, ilan yung nagsakripisyong bata? Ilan yung nawalan ng pamilya? May nakita ko dun si tatay, 10 pamilya niya, ubos. Isa na lang siya. Yung sinabi niya na, bakit niyo ako iniwan lahat? Mag-isa lang siya. Parang kay Job. Nakita ko yan kay tatay. Parang si Job. Sabi ko nga, sana si tatay, baka nang nagbabible, palakasin yung loob niya. Para tumayo siya sa Panginoon na lahat ng naranasan niyang pain o pighati, lahat yun papalitan ng Diyos na tagumpay, kasayahan. Yun lang. Alam mo kapag maano kasi ako siguro, and all glory to God, hindi naman ako masyado, mapagmahal ako sa kapwa, sa pamilya. Pero mula nung binigay ko sa Diyos yung buhay ko, parang lahat ng taon, apektado ako. Naapektuhan ako. Kasi nakikita mo yung iba walang alam, yung iba
sumusunod na lang sa uso. Galit siya dun sa nagtataka talaga ako yung binaha tayo, ang dami nawala ng kapwa natin, ang daming sumisigaw, ang dami nawala ng negosyo, mga baboy, mga Pero tinitingnan pa rin natin kulay. Yung totoo, kung alam natin yung tama, wala na silang lahat ngayon, nakakulong na. Pero dahil nagwatak-watak tayo sa mali, pamamaraan, kahit tayo yung naapektuhan, hindi tayo tutugunan. Bakit? Imbis magsama-sama tayo sa mali at ipaglaban natin yung tama, nagwawatak-watak tayo. Bakit? Sa kulay. Thank you, Mom. Thank you, Mom. Sige naman natin. Yee! Buti! Go! Yee! Ano to? Oh. Ito, siko. Come here, Chad. Kitang-kita yan guys. Sobrang damot niya. Tama, no, na? Sobrang ebidensya, no? May ebidensya na. Buti tinabog mo nga siya, no?
Dapat paubos na yan eh. Naalala ko may isa ko lang. Buti din naman. And please subscribe, follow, share, like, guys. Wala na tayo na pinag-mission kayo? Ha? Ano na ito? Okay. Bye guys! Yeah, daan na po. Ay, sige, pwede. Tapos doon na natin kung ano para ano. Wait ka, wait ka. Kasi mama na nabili sa akin sa bahay. Yan ang gagawin natin. Tapos kain na kayo. Wala naman sa cellphone. Ito dito. Medyo ba kayo? Ay, no. Ito. Ay, ba? Oh, thank you so much. Subscribe to my channel. Thank you.